Delivery boy muna tayo. So yun mga paps, sa mga sumusubaybay sa akin, bakit orange, di ba? Eh yung sinuwap ko sa Raider ko kulay black. So konting update lang, konting kwento lang mga paps. Bali yung Aerox na black na kargado, yung sinuwap ko sa Raider ko, ay binenta ko din. Bali parang 2 weeks siya sa akin nagtagal. Medyo sumakit kasi yung ulo ko dun eh. Mahirap pala talaga pag kargado. Pero tingin ko hindi naman problema yung karga niya eh. Kasi ang naging issue niya talaga ay yung stator. Feeling ko buong stator assembly na yun eh. Bali ano siya, namamatay siya lagi habang tumatakbo. Tapos hard start. Bali ang mga pinagawa ko doon is yung socket ng ano niya, ng stator, yung usual common na issue ng mga Aerox, yung Horror 12. So yun ang una namin pinaghinalaan. Hindi kasi maayos yung pagkagawa nung ano, unang gumawa nung AdPro. So bali tinanggal na namin yung AdPro, nirekta na namin. Ganun pa rin, namamatay-matay pa rin siya. Tapos ang pinagsuspetsahan ko na yung sensor ng ano, side stand, tinanggal ko na rin. Tapos yung throttle body, pinalinis ko, sobrang dumi. Nung nilinis yung throttle body, naging okay naman siya mga 2 days. Akala ko nga okay na eh, kasi hindi na siya namamatay. Kaso nung ika 3 days, balik na naman sa ganun. So yun, sumakit na yung ulo ko. Feeling ko stator assembly na talaga yon, isang set, kasama yung CKP sensor. So yun nga, ang naging pasya ko doon is iswap sa stock na Aerox ng pinsan ko doon sa Bulacan. So bali offer din naman yung pinsan ko yon, kaya dinala ko siya sa Bulacan, sinakay ko sa van. Ito yung video niya, picture. Yan, sinakay ko siya sa van, dinala ko sa Bulacan. Yun lang, pagdating ko sa Bulacan, hindi ko nagustuhan yung stock na Aerox ng pinsan ko. Kaya ang nangyari, binili na lang nung mekaniko doon yung Aerox ko. Wala sa plano yon, kaso naisip ko rin na ibebenta ko rin naman, papatagalin ko pa, kaya binigay ko na lang doon. Bali nabenta siya ng 58,000. Kung bibilan niya yun ng stator, mga 6K, mga 64 din siguro yun. So yun nga, after kong mabenta yung Aerox na kargado, may isa pa ako nabiling Aerox, pero hindi ko na isasama sa kwento. Binenta ko rin yon. Medyo nagkamali ako ng bili. Tapos yun, after nung mabenta, eto na, nabili ko na to. Mura ko lang to nabili. Mabait yung may-ari, naka-crash guard pa, mayroon pa yung bracket sa likod, may top box. Inalis ko na lang yung top box kasi masyado nang mabigat yung motor, saka makalug yung box, nakakainis sa mga lubak. Mas gusto ko yung tahimik. Eto, nabili ko naman to sa Valenzuela. Dinayo pa namin nung pinsan ng asawa ko. Gamit namin yung isa kong Aerox na nabili. Bago ko yun ibenta, ginamit namin pang kuha nito. Ito ay Aerox 2017. Wala pang plaka as usual sa mga 2017. 42,000 yung kanyang odo. Fresh na fresh. Yung shock niya lang sa likod sira, sabog-sabog na yung langis. Pero normal yun, ang mahalaga yung makina tahimik. Saka bagong palit daw yung ano nito. Napalitan na pala yung stator assembly nito. Binila niya rin ng isang set, kasi ganun din, namamatay-matay din daw to dati.
nirekta na rin yung sakit ng stator, ganun pa rin, namamatay pa rin. Kaya binila niya talaga ng isang set ng stator. 6K daw ang bili niya. Kaya okay na rin, sobrang tipid. Ito tinignan ko, pumapatak siya ng 41 to 42 kilometers per liter. Bali yan yung aking Aerox ngayon, naka crash guard, may top box pa yan, tinanggal ko lang para masyado nang maraming nakakabit yan, hindi ko na siya i-montage. Orange, bala kong palitan to ng black, yung tapalodo black, pati tong sa handlebar nya papalitan ko rin ng black. Yun lang sa ngayon yung plano ko sa kanya. Tapos bibilang ko ng ram air para mukhang malinis dun. Madumi laging tignan yung plastic Yan, all goods, no issue. Yung may-ari lang ang may issue, papalit-palit ng motor. So yun lang guys, thanks for watching, see you next vlog.